Ani-chan. Sa kabila ng pagiging tao mismo, si Varvatos ay pinupuri ng mga nakakakilala sa kanya bilang Demon Lord Varvatos. Natalo na niya ang lahat ng kanyang mga kaaway na may kakayahang talunin siya. Dahil dito, lahat, kabilang ang kanyang matalik na kaibigan, ay tumigil sa pagtrato sa kanya na parang tao. Ngayon, ang talagang gusto puset, nakakanong kakadong, nais mas mahigit, na gusto niyang, na nais na dalhin sa hapunan. Padam sa ganitong paraan, makikilala siyang muli ng mga tao bilang isang tao. Para makamit ito, nagluto siya ng isang detalyadong plano para muling magkatawang tao. Marahil sa kanyang susunod na buhay, magiging iba ang mga bagay para sa kanya. At kaya, muling nagkatawang tao ang Demon Lord na si Varvatos bilang Ard Meteor, ang anak ng isang ganap na karaniwang mag-asawa na naninirahan sa isang ganap na ordinaryong bayan. Tulad ng dati niyang buhay, mayroon siyang disenteng kalusugan, tibay, at atleta. Ngunit ngayon, siya, si Ard Meteor, ay may pangarap, gusto niyang makahanap ng isang tao na hindi titingin sa kanya ng may takot. Isang taong bubuo ng pakikipagkaibigan sa kanya bilang kapantay. Gumagawa si Ard ng mga hakbang tungo sa pagkamit ng kanyang pangarap. Una, sinubukan niyang kaibiganin ang isang pares ng mga batang nayon, ngunit sa ilang kadahilanan, tinatakot niya sila. Ito ay hindi nawala ng loob sa kanya, bagaman. Susunod, siya ay nakipagsapalaran sa bayan at sinubukang lapitan ang isang grupo ng mga kabataang babae, ngunit siya ay nalulula sa pagkabalisa kaya't ang kanyang tiyan ay nagsimulang sumakit at nakaramdam ng kakaiba. Gayunpaman, walang gaanong magagawa iyon upang sirain ang kanyang kumpiyansa. Puno ng pagmamalaki mula sa kanyang dating kaluwalhatian bilang pinakamakapangyarihang tao, nag-ipon siya ng lakas ng loob at tinawag ang mga babae. Sa isang mapang utos na tono, hinihiling niya silang maging kanyang kaibigan, at bilang kapalit, ibibigay niya sa kanila ang kalahati ng mundo. Ngayon, kung siya si Varvatos, ito ay isang madaling gawain, ngunit bilang Ard, ito ay isang walang laman na pangako. Siya ay muling sinalubong ng kabiguan, at lahat ng mga natakot na babae ay tumakas. Dahil sa pagkadismaya, naalala ni Ard ang kanyang dating kaluwalhatian at lahat ng kamanghamanghang tagumpay na kanyang natamo. Lahat sila ay kahangahangang gawa sa papel, ngunit walang makakatulong sa kanya na magawa ang isang bagay na kasing simple ng pakikipagkaibigan. Inilabas niya ang kanyang galit at pagkadismaya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mahika para sirain ang mga puno sa kagubatan. Habang pinag-iisipan niya kung ano ang magagawa niya para maging isang hakbang na mas malapit sa kanyang layunin, nilapitan siya ni Sir Olhide, ang alkalde, na nagtanong sa kanya kung ano ang problema. Kapag humihingi ng payo si Ard sa pakikipagkaibigan sa iba, sinabihan siya ng alkalde na dapat lang niyang tandaan na maging mabait at magalang kahit sino pa ang kanyang nakakasalamuha. Nakatulong kay Ard ang payong ito at nanambalik ang kanyang mataas na espiritu. Umalis siya sa isang lugar na may ngiti sa kanyang mukha. Narinig ng kanyang mga magulang ang pag-uusap nila ni Sir Olhide at sinabi nila sa alkalde na minsan ay medyo kakaiba ang kanilang anak. Para naman kay Ard, hinanap niya ang mga batang nayon at inilapat ang payo na kakatanggap niya lang. Kaya naman, siya ay naging sobrang formal at magalang sa kanyang diskarte, na ikinatutulala ng mga bata sa nayon. Sinusubukan niyang kaibiganin din ang mga batang babae, ngunit ang mga resulta ay pareho tinatakasan lang siya ng mga ito. Sa kanyang pagkabigo, bumalik si Ard sa kagubatan upang ilabas ang kanyang galit sa mga mahihirap na puno. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aalburoto, narinig niya ang sigaw ng isang batang babae na nagmumula sa malayo. Gamit ang kanyang mahika, lumipad siya patungo sa direksyon ng mga hiyawan at nakakita ng isang batang babae na nakikipaglaban sa isang sinaunang lobo ng mag-isa. Mukhang nahihirapan siya, pero ayon kay Ard, hindi ito ang uri ng halimaw na karaniwang nahihirapang talunin. Pagkatapos ay napagpasyahan niya na ang batang babae ay naglalabas lamang ng kanyang pagkabigo tulad niya. Sa Meteor Residence, si Sir Olhide ay tinatanggap bilang panauhin ng mga magulang ni Ard. Pinanggit niya na ang kanyang anak na babae ay ganap na nagsara ng kanyang sarili dahil sa pambubuli at tsismis. Sinabi ni Mrs. Meteor na nauunawaan niya kung bakit pinipigilan ng kanyang anak na babae ang kanyang sarili, bagamat wala siyang magagawa tungkol sa kanyang lahi. Tingnan mo, si Sir Olhide ay mula sa ibang lahi, isa siyang duwende, ibig sabihin,
isa rin ang kanyang anak na babae. Samantala, sa wakas ay natalo ng batang babae ang sinaunang lobo sa pamamagitan ng paggamit ng mahika ng kidlat. Napansin niyang pinagmamasdan siya ni Ard at nagulat siya. Tinanong niya ito kung ano ang gusto niya, at pinupuri siya nito sa pagsasabing na talagang kahanga-hanga ang ginawa niya. Nag-overthink si Ard kung paano siya dapat lumapit sa kanya at nag-iisip ng mga paraan para magawa ito ng maayos. Ngunit sa huli, ginagamit lang niya ang kanyang prangka na diskarte at hihilingin siyang maging kaibigan niya. Sa kasamaang palad, ang batang babae ay tumugon sa isang pag-alit na paraan sa kanya, na iginiit na wala siyang alam tungkol sa kanya. Tumatakbo siyang umiiyak, nag-iiwan ng naguguluhan na si Ard. Ang babae ay si Irina, at siya ay walang iba kundi ang anak ni Sir Olhide. Nalaman ito ni Ard sa sandaling makauwi siya sa araw na iyon, at sa tamang oras, aalis na rin si Sir Olhide sa kanilang tahanan. Nakita niyang tumatakbo si Irina patungo sa kanyang ama, at simula noong araw na iyon, sinusundan na ni Ard si Irina saan man ito magpunta, umaasang magiging mabuting kaibigan ito. Sinisigurado niyang susundin niya ang ipinayo sa kanya ng kanyang ama. Ngunit dinadala ni Ard ang pagiging mabait at magalang sa isang bagong antas. Sumosobra na siya, at sa halip na makuha ang inaasahan niyang resulta, lalo lang niyang kilabot si Irina. Araw-araw, tinatanggihan niya ang alok nitong pakikipagkaibigan, ngunit nanumpa si Ard na hinding-hindi susuko. Isang gabi, isang grupo ng mga duwende ang umatake sa kanilang nayon. Tinanong ni Ard ang kanyang ama kung ano ang naging dahilan nito, at sumagot siya na kumikilos ang core ng piitan ng bundok. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, humingi ng tulong si Sir Olhide sa tatay ni Ard na si Jack. Sinabi ng alkalde na si Irina ay nasa kabundukan at hindi pa rin bumabalik. Narinig ito ni Ard at nakonsensya, iniisip na maaaring pumunta siya sa mga bundok dahil hinahabol siya nito. Dahil doon, nagboluntaryo siyang pumunta at hanapin siya. Sa kabundukan, si Irina ay napapalibutan ng isang grupo ng mga duwende. Sa kabila ng kanyang nanginginig na takot, nag-iipon pa rin siya ng lakas ng loob na kumuha ng espada at subukang labanan sila ng direkta. Ngunit syempre, alam ng batang babae kung gaano ito kawalang saysay, at nang mapagtanto niya na wala siyang tutulong sa kanya, sumuko siya, sinabihan ang mga duwende na magagawa nila ang anumang gusto nila. Ngunit nang malapit na siyang salakayin ng mga duwende, siya ay sumigaw sa desperasyon, na nagmamakaawa na may tumulong sa kanya. Sa kabutihang palad, dumating si Ard sa tamang oras para magkaroon ng mapangwasak na dagok sa mga duwende. Pinupunasan niya ang mga halimaw ng mag-isa, ngunit sa halip na pasalamatan siya, nagtanong si Irina kung bakit niya iniligtas. Idinagdag pa niya na gusto niyang mamatay. Inaaliw siya ni Ard sa pagsasabing handa siyang makinig, ngunit iginiit niya na hindi niya maiintindihan ang nararamdaman niya. Sa mga alaala ng kanyang nakaraang buhay bilang Varvatos na naglalaro sa kanyang isipan, isinagot niya na alam niya kung ano ang pakiramdam ng malungkot, mawalay sa iba. Ito ang dahilan kung bakit gusto niya itong maging kaibigan. Tinitiyak pa nga niya sa kanya na hinding-hindi niya ito ipagkakanulo. Bagamat tumututol si Irina na siya ay makasarili, hindi matalino, at boring, hindi sumasang-ayon si Ard dahil masaya siyang kasama. Ngayong wala na siya sa mga argumento, sa wakas ay sumuko na si Irina at ipinangako sa kanya na magiging kaibigan niya ito magpakailanman. Isinusumpa ito ni Ard sa pangalan ni Demon Lord Varvatos, and with that, sa wakas ay magkaibigan na ang dalawa. Makalipas ang ilang taon, malaki na sina Ard at Irina. Isang umaga, pumasok si Irina sa kwarto ni Ard ngunit nalaman niyang natutulog pa siya. Maya-maya, nagising si Ard, at nakita niya si Irina sa tabi niya sa kama. Sinaway siya ni Ard, na nagtatanong kung bakit siya, isang babae sa kanyang kalakasan, nakikipag-snuggling sa kanya, isang lalaki. Hindi niya ito pinapansin, at may masayang ngiti sa kanyang masayang mukha. Sinabihan niya si Ard na mag-enroll sa Magic Academy kasama niya, na nakakuha siya ng A. Mula sa nalilitong batang lalaki, nag-enroll sina Ard at Irina sa Leville National Academy of Magic. Dahil natalo na nila ang grupo ng goblins na nagtangkang umatake kay Irina ilang taon na ang nakalipas, nagpa siya ang akademya na ay exempt sila sa praktikal pagsusulit para sa kanilang senior division. At ngayon, ang natitira na lang para sa kanila ay ang nakasulat na pagsusulit. Kapag lumabas ang mga resulta ng pagsusulit,
Madaling makita ni Irina ang kanyang pangalan sa listahan ng mga pumasa. Gayunpaman, hindi mahanap ni Ard ang kanyang pangalan. Nagsimula siyang magpanik, ngunit hindi nagtagal ay nahanap din ni Irina ang kanyang pangalan. Pero may mali, may score siya na 0. Paano makakapasa ang sinuman sa score na iyon? Ipinaliwanag ng punong guro na ang mga sagot ni Ard ay lahat ay mali. Ngunit nasa loob lamang ng mga pamantayan ng modernong ideolohiya. Sa madaling salita, ang kanyang mga sagot ay higit na nalampasan kung ano ang hypothesis ng mga gumagawa ng pagsubok. Kahit na ang mga may pinakamataas na ranggo na salamangkero ay hindi kailanman naisip ang mga ideyang sinagot niya. Pero teka, meron pa. Pinanggit din ng punong guro na si Ard ay anak ni Jack at Carla Meteor, na sumire sa muling nabuhay na evil god at nagpoprotekta sa kapayapaan ng kabisera ng hari, Decius. Mukhang walang alam si Ard sa kabayanihan ng kanyang mga magulang. Si Sir Olhide ay nakibahagi rin dito, kaya sina Ard at Irina ay parehong galing sa isang heroic background. Sobra sa pagiging nobody. Para mailagay ito sa perspektibo, para itong nanunood ng anime na nag-aanunsyo ng kalaban nito na ganito kaina, self-made underdog na nagsimula mula sa ibaba pagkatapos ay nagtrabaho hanggang sa buto upang makarating sa kung nasaan siya ngayon, para lang malaman na siya ang pumili ng isang reincarnation ng ilang sage god na hinulaan para baguhin ang mundo, at, okay lang. Moving on. Pagdating ni Ard at Irina sa kanilang silid-aralan, sinalubong sila ng isang pulutong ng mga estudyante na gustong makalapit sa kanila. Ngunit sa sulok ng kwarto, isang succubus ang binubuli ng isang lalaki na nagpakilalang si Elrildo Spencer. Nakialam si Irina, kaya't sinagot ni Elrildo na ang babae ay kabilang sa pamilya ng isang count na naglilingkod sa kanyang pamilya, ginagawa siyang kanyang lingkod. Hindi nagtagal ay sumingit si Ard, humiling kay Elrildo na humingi ng tawad sa succubus, kaya hinamon niya si Ard na makipagduel, na sinasabing kung matatalo siya ni Ard, marahil ay makikinig siya sa kanyang sasabihin. Pagkatapos ay, pinalaan siya ni Irina na si Elrildo ay may sapat na kapangyarihan para maging pinakabatang lalaki na nakakuha ng square rank sa loob ng kaharian. Bago pa man magsimula ang isang tunggalian, dumating ang homeroom teacher. Sa isang sulyap lang, agad na nakilala ni Ard si Lady Olivia, isa sa kanyang mga nangungunang general bilang Demon Lord Varvatos. Sa tingin niya, magagalit si Olivia kay Varvatos dahil sa biglang pag-abandona sa kanyang trabaho at muling pagkakatawang tao. Dahil dito, nagiging panic mode siya kapag kinakausap siya nito. Pinahintulutan ni Olivia ang tunggalian sa pagitan ng dalawang mag-aaral, kaya agad siyang inatake ni Elrildo, ngunit gumawa si Ard ng hadlang ng hindi pinagpapawisan. Pinasisiglo nito si Elrildo, nag-udyok sa kanya na pataasin ang lakas ng kanyang pag-atake. Gayunpaman, nagawa ni Ard na harangan ito habang sa ilalim ng impresyon na ang kanyang kalaban ay nagbibigay ng mataas na antas ng mga pangalan sa mga mababang antas na pag-atake. Oof! Kapag turn na ni Ard na gumanti, nag-activate siya ng high-level spell, pagkatapos ay nag-cast ng isa pa para sumama dito. Humahantong ito sa madaling pagkatalo ni Elrildo, na nagtatapos sa paghingi niya ng tawad sa succubus. Namangha ang mga manunood, hindi nila akalain na may isang taong mula sa kanayunan ang tatalunan ang isang kahangahangang estudyante. Sa kasamaang palad, pinaypayan ng marangyahang display ang nakakatakot na pagkamausisa ni Lady Olivia. Sa kanyang napaka-kahangahangang kilos, napalapit siya at personal kay Ard, na sinasabi sa kanya na nagcast siya ng 2 magic spell ng sabay-sabay sa kanyang pag-atake. Ang iba pang mga mag-aaral ay nabigla nang marinig ito, at ang isang lalong kinakabahan na si Ard ay sumasagot na ang doubling spell ay hindi kahanga-hanga. Dito, sinabi ni Lady Olivia na sa panahon ngayon, double spells ang tinatawag nilang lost skill. Ang pag-alam tungkol dito ay karaniwang kahulugan. Kaya't paano, pray tell, nagamit ni Ard ang lost skill, at bakit wala siyang common sense para sa panahong iyon? Hindi nakaimik si Ard, ngunit sa kabutihang palad para sa kanya, huminto si Lady Olivia, sinabing makukuha niya ang impormasyong iyon mula sa kanya balang araw. Kinabukasan, sa wakas ay magsisimula na ang kanilang klase. Inutusan sila ni Lady Olivia na bumuo ng mga grupo ng 3. Gaya ng inaasahan, gusto ng lahat na makasama sa parehong grupo ni Ard at Irina, ngunit nagpasya silang gumawa ng party na may succubus, Ginny Findesalvan, Ginny. Para sa klase na iyon,
Ang kanilang misyon ay bumaba sa ikatlong palapag, pumatay ng Black Wolf, balatan ang balat nito, at ibalik ito. Sinimulan ng grupo ni Ard ang kanilang misyon, at agad silang nakatagpo ng grupo ng mga itim na lobo. Natalo sila nina Ard at Irina ng madali, ngunit naubos nila ang sobrang lakas at nasunog sila hanggang sa malutong. Namangha si Ginny sa kanilang pagpapakita, at humihingi siya ng paumanhin sa pagpapabagal sa kanila. Ang mahirap na babae ngayon ay dumaranas ng mababang pagpapahalaga sa sarili dahil sa patuloy na pambubuli ni Elrildo. Dahil gusto niyang tulungan siyang buuin ang kanyang kumpiyansa, iminungkahi ni Ard na kumuha siya ng mga aralin mula sa kanya. Bagamat naniniwala si Ginny na hindi siya katumbas ng problema, kinukumbinsi siya ni Irina at tinawag pa siyang kaibigan. Sinimulan ni Ard na turuan si Ginny ng mga pangunahing kaalaman. Pagkaraan ng ilang nabigong pagtatangka, si Ginny ay nalulumbay at muling nagdududa sa kanyang sarili. Isang nag-iisang Black Wolf ang lumalapit, at tinalo ito ni Ard gamit ang trick na ginawa niya. Nagulat ang dalawang babae, hindi pa sila nakakita ng gayong mahika. Sinabi niya sa kanila na magagamit din nila ang magic na ginawa niya, na tinatawag niyang script magic. Sa pamamagitan ng maingat na pagsunod sa patnubay ni Ard, matagumpay na natalo ni Ginny ang isang Black Wolf. Habang ipinagdiriwang nila ang munting tagumpay na ito, biglang bumukas ang lupa, at sinipsip sila sa isang butas ng piitan. Nahuhulog ang mga ito sa pinakamababang antas, na siyang pugad ng Minotaur. Sa kabila ng panganib ng sitwasyon, hindi nawawala ang kalmado ni Ard. Sa halip, ginagamit niya ito bilang pagkakataon para turuan ang dalawang babae kung paano gumagana ang script magic, lahat habang tinatalo ang Minotaur ng sabay. Kinumbinsi niya si Ginny na ibigay ang huling suntok, at kahit na ang pagdududa niya sa sarili sa simula ay pinalabo ang kanyang paghuhusga, pinag-aganya niya ang mga ito at matagumpay na natalo ang Minotaur. Sa halip na balat ng itim na lobo, iniharap ng grupo ni Ard ang mga sungay ng Minotaur kay Lady Olivia. Pinanggit ng mga batang babae na natalo nila ang floor boss salamat sa script magic ni Ard, ngunit ipinagkibit balikat ito ni Ard, sinabing lumaban sila hanggang kamatayan para manalo. Ayaw niyang malaman ni Lady Olivia, sa lahat ng tao, ang tungkol sa magic na siya mismo ang lumikha. Nakahanap si Elrildo ng isa pang pagkakataon para i-bully si Ginny, ngunit sa pagkakataong ito ay pinaninindigan ni Ginny ang kanyang sarili at ang kanyang mga kaibigan. Masaya si Ard na makita ito, masaya na sila ni Irina ay nagkaroon ng isa pang kaibigan noong silang dalawa lang noon sa mundo. Ngunit nang maisip niyang tapos na ang araw, hinayla siya ni Lady Olivia sa isang tabi para makipag-chat sa kanya ng mahabang panahon. Dinala ni Lady Olivia si Ard sa punong guro, na nagpaalam sa kanya na gusto niyang lumahok ang batang lalaki sa labanan ng mga estudyante. Dadalo ang reyna, kaya gusto niyang gumawa si Ard ng isang napakagandang gawa para sa kanya. Magalang niyang tinanggihan ito, ngunit ipinaliwanag ng punong guro na ang labanan kaganapan ay isang pagkakataon na umapila para sa mas malaking budget. Tama ang hula ni Ard na gusto siyang gamitin ng headmaster bilang tool para makakuha ng mas maraming pondo. Sa huli, hiniling niya sa lalaki na bigyan siya ng panahon para pag-isipan ito. Dahil dito, natigil si Ard sa pagitan ng isang bato at mahirap na lugar kung tatanggihan niya ang pabor, maaaring alisin ng akademya ang kanyang scholarship. Kung sasali siya sa kaganapan, nanganganib siyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan kay Lady Olivia. Habang naglalakad siya sa hallway, nilapitan siya ni Ginny. Inaanyayahan niya siya sa isang petsa pagkatapos ng paaralan na sinasang-ayunan niya, ngunit bilang kapalit ay hiniling niya sa kanya na alisin ang mga parangal sa kanyang pangalan. Pinutol sila ni Irina, sinabing gusto rin niyang makipag-date. Inaprubahan ito ni Ginny, kaya pumunta silang tatlo sa kanilang date. Nanunood sila ng isang dula na naglalarawan sa mga makapangyarihang gawa ng Demon Lord Varvatos, na syempre, kumuha ng napakaraming kalayaang malikhain kasama ang paglalarawan nito. Pagod na pagod si Ard dahil sa muling buhayin ang kanyang nakaraang buhay at pagpuna sa dula. Sinabi ni Ginny na hindi niya masisiyahan ang paglalaro kung wala si Ard sa tabi niya at hinawakan ang braso nito, ang dibdib nito malapit sa kanya. Mukhang nagsisimula ng magpakita ang kanyang mga kakayahan sa succubus. Ayaw payagan ni Irina si Ginny, kaya hinawakan niya ang kabilang kamay nito at hiniling na kumain sila. Habang dumadaan sa isang madilim na eskinita, nakita ni Ard at Irina ang isang grupo ng mga lalaking nakabalabal,
nag-uusap tungkol sa kung paano malapit ng mahawakan ang reyna. Sabi nga ng isa, kapag kumpleto na ang kanilang magic circle, hindi mawawala ang reyna nang hindi nasaktan. Naalarma, sinundan ng tatlo ang mga kahinahinalang lalaki patungo sa mga imburnal, kung saan sila ay binati ng higit pa sa kanila. Nahulog na sila sa bitag ng grupo, ngunit nanatiling tahimik si Ard, na sinasabing walang intensyon ang mga lalaki na patayin sila, gusto lang nilang kidnapin sila. Bago pa siya makatapos magsalita, siya ay nilamon ng apoy. Kinikilabutan sina Ginny at Irina na makita ito, habang isa sa mga lalaki ay mapanuksong sumagot na hindi nila kailangang panatilihing buhay ang sinuman maliban sa kanilang target. Ang init ay tila hindi nakakaabala kay Ard habang ang apoy ay namatay, at siya ay gumanti sa pamamagitan ng pagsira sa magic circle na ginawa ng kanilang mga kaaway. Ang isa sa mga lalaki ay naging demonyo at tumakas, habang ang iba ay nakahiga sa lupa, na nagtamo ng mga pinsala mula sa pag-atake ni Ard. Dahil kayang lumipad si Ard, tinutugis niya ang demonyo sa ibabaw. Ang mga taong nakakita sa halimaw ay nagpapanik na ngayon, ngunit pinatahimik sila ni Ard at pinipigilan ang malawak na takot sa pagsasabing siya ay anak ni Jack Meteor. Kilala ng mga tao kung sino ang kanyang ama, kaya't pahinga sila sa pagkaalam na masusupol niya ang demonyo. Matapos matagumpay na talunin ang demonyo, si Ard, kasama sina Irina at Ginny, ay pinagkalooban ng isang madla kasama ang maharlika at marangal na reyna mismo. Biglang, informal na kumilos si Irina sa paligid ng reyna sa pamamagitan ng casual na pagtawag sa kanya sa kanyang palayaw. Lahat ng nasa presensya ng reyna ay namangha. Ngunit bago nila makuha ang kanilang mga pitchfork, iginiit ni Irina na magkaibigan sila ng reyna. Tinatawanan nito ni Reyna Rosa, sinabing hindi nagbago si Irina. Inanunsyo niya na kaibigan niya si Irina, kaya pinahihintulutan ang informal na pagkilos sa paligid niya. Para sa kanyang mga gawa ng katapangan noong araw na iyon, nagpasya ang reyna na bayaran si Ard. Noong una, nagbibiro siya tungkol sa pagiging asawa niya si Ard, kahit na sinasabing gusto niyang mabuntis siya nito. Nagulat si Ard sa narinig. Mariing tinututulan ni Irina, sinabing si Ard ang kanyang Ard, habang si Ginny naman ay nagpapahayag ng ideya na ang reyna ay bahagi ng harem ni Ard. Anong diplomat? Mas seryoso ngayon, itinaas ni Rosa si Ard sa ranggo ng isang klaseng Pentagon na mage, ngunit hindi niya ito tinatanggap at mapagpakumbabang hiniling sa kanya na taasan ang budget para sa Leville National Magic Academy. Mas nagustuhan niya ito ngayon dahil sa pagpili ng pasasalamat kaysa sa personal na pakinabang. Nagpasya siyang ibigay sa kanya ang dalawa, ngunit dahil lahat ay tutol dito, gumawa siya ng kompromiso. Pinigyan niya sina Ard at Irina ng katayuang Pentagon, ngunit bilang kapalit, sasama sila sa Queen's Shadow, ang mga espesyal na puwersa na direktang sumasagot sa kanya. Para kay Ginny, nabigyan siya ng ranggo ng tatsulok. Ang gusto lang talaga ni Ard ay mamuhay ng ganap na ordinaryong buhay. Ngunit dahil makapangyarihan pa rin siya bilang buong impyerno kasama ang mga bayaning magulang, nagiging mas mahirap at mas mahirap para sa kanya na makihalubilo bilang isang karaniwang tao. Nakilala na ng lahat ng tao sa kanyang paligid ang kanyang potensyal, at sa lalong madaling panahon, maaaring huli na ang lahat para mamuhay siya ng mapayapang buhay. Maaaring naisip nating lahat na ang pinakadakilang Panginoon ng demonyo ay isinilang na muli bilang isang karaniwang walang tao, ngunit mukhang hindi iyon ang kaso. Hindi sa buhay na ito, kumbaga.